Alright mga kapatid, kanina pinag-usapan natin yung kagustuhan ng isang mambabatas na i-abolish na lamang daw ang Philippine Coast Guard dahil waste of money, constantly escalating tensions daw mga tol at pwede daw mag-cause ng World War III. Sabing ganon mga tol, yung meow, yung kongresistang meow mga tol. So eto yung papel ng ating Coast Guard, bantayan yung ating karagatan. Tulad na lamang ngayon ng papanoorin nating balita mula rito sa 24 oras. 4 na barko ng China ang namataan ng Philippine Coast Guard nang gustong buwagin. Ito, Philippine Coast Guard. Habang nagpapatrolya malapit sa Bajo de Masinloc. Imagine kung wala ng Coast Guard, sino magpapatrolya? Paano natin malalaman kung sino-sino yung mga pumapasok sa ating teritoryo, di ba? Media na lang, no? O kaya mga congressman na lang din siguro. Magagaling silang lahat Napakatatalino lahat mga tol, no? So ito, bago natin simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At syempre, sa mga nanonood naman sa ating Facebook page, huwag niyong kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan at kasama. Sa mga hindi nagugustuhan ng ating reaction video dahil mas pabor sila sa pagsakop ng China sa ating mga karagatan, pasensya na po. Kami po kasi yung mga tunay na Pilipino na talagang mahalang Pilipinas. Alright, huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. 4 na barko ng China ang namataan ng Philippine Coast Guard habang nagpapatrolya malapit sa Bajo de Masinloc. Isang Chinese Navy ship naman ang namataang tila bumubuntot sa isang barko ng Philippine Navy. Nakatutok si Chino Gaston. Mag-isang naglalayag ang Philippine Navy natin. Kaya malakas ang loob na bumuntot. Kasi kapag ang Philippine Navy natin naglalayag, kasama ang ibang mga bansa like for example Canada, Australia, America, Japan, nagsasagawa tayo ng mga multilateral activity, joint maritime activity dito sa West Philippine Sea. Napakalayo nila. Napakalayo mga tol. Ngayon, naglalayag mag-isa ang ating barko, so nakabuntot sila, matapang kunyari, no? 56 nautical miles mula Zambales, namataan ng patrol aircraft ng Philippine Coast Guard ang Chinese Navy Frigate 575 na tila bumubuntot sa BRP Emilio Jacinto ng Philippine Navy. Pero mo, 56 nautical miles from Zambales. 56 nautical miles from Zambales. Ano ba yung kasunduang nilagdaan ng China at ng Pilipinas sa UNCLOS noong 1982? Diba? Irespeto mga tol, kilalanin, igalang yung 200 nautical miles exclusive economic zone ng bawat bansa. 200 nautical miles mga tol ibig sabihin dapat sa 200 nautical miles na yon may karapatan ng isang bansa na mangisda, kunin yung mga yamang dagat, basta may kinalaman sa ekonomiya mga tol, no? Kaso ito mga tol, 56 nautical miles pa lang from Zambales, nandoon na yung warship nila. Hindi, no? Ayon sa Philippine Navy, nagsasagawa ng routine maritime patrol ang kanilang barko malapit sa Bajo de Masinloc. Tapos ito pa pala, bago natin ito ipagpatuloy, yung nga pala mga nagko-comment ng fake news mga tol, huwag kayo sa akin magreklamo. Kung para sa inyo fake news, yung mga binibigyan natin ng reaction, huwag kayo sa akin magreklamo kasi nanonood lang din ako. Magreklamo kayo sa News 5, magreklamo kayo sa GMA, magreklamo kayo sa Wiyon. Kung sa tingin ninyo, fake news yung binabalita nila kasi hindi naman ako ang nagbabalita Nanonood lang din ako ng balita at kung ano yung napapanood ko, nagre-reaction ako, nagbibigay ako ng commentary at nagbibigay pa ako ng opinion. Yun ang meron ako. Reaction, commentary, opinion. Pero hindi ako nagbabalita. Okay? Kaya yung mga nag-PPM, mga tola, huwag kayo sa akin mag-PM. Mag-PM kayo dito sa mga to. Okay? Nang buntutan ng Chinese frigate. Mas malapit naman sa Bajo de Masinloc, nakita ang 4 na China Coast Guard vessels na sumusunod naman sa BRP Cape San Agustin ng Philippine Coast Guard. Nakita ang mga Chinese vessels sa isinasagawang Maritime Domain Awareness Flight ng PCG Islander Aircraft na layong tingnan ang sitwasyon sa Bajo de Masinloc. Isa to sa mga papel na ginagampanan din ng PCG, yung Maritime Domain Awareness. 'Di ba? Para masigurado mga tol, 'di ba? At para makita natin kung ano ang kalagayan ng ating mga nasasakupan.
kung i-abolish natin ito mga kapatid tulad ng gusto ng isang kongresista natin mga tol, ano na mangyayari? 'Di ba? Baga bulag tayo at bingi tayo diyan sa nangyayari diyan mga tol. Hindi naman pupunta na mag-isa mga media natin diyan. Tingnan niyo yung panahon ng dating pangulo natin mga tol. Wala tayo masyado nababalitaan, 'di ba? 'Di ba? Wala tayong masyado nababalitaan, bibihira lang. Pero may mga issue pa rin ng agawan ng teritoryo kasi nga 2016 lumabas yung hatol ng Permanent Court of Arbitration na nanalo ang Pilipinas. So ine-expect ng mga Pilipino, mga tol, igigiit natin yun. Kaso kabaliktaran na nangyari. Yung mismong presidente natin na nagsabing is just a waste of paper. Piece of paper na pwede niya nga daw itapon sa trash can Noong nakaraang linggo, ay nilagyan ng Chinese ng boya sa loob ng lagoon at isa naman sa labas ng bahura. Ilang barko ng China Coast Guard at plan ang namataan ng eroplano ng Philippine Coast Guard kung kaya atin itong pupuntahan para imbestigahan. Ang pinaka-significant na nakita nila dito ngayon is that there are 4 China Coast Guard vessels that they have monitored within the vicinity of Bajo de Masinloc. And there is also PLA Navy warship, but it's quite distant. Ilang beses nag-radio challenge ang Chinese Navy ship na sinagot naman ng PCG aircraft. Patuloy na inaalmahan ng Pilipinas ang pagdeklara ng China ng isang nature reserve, ang Bajo de Masinloc, na 120 nautical miles ang layo mula Zambales at nasa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. It is actually an extension of the gray zone activities. Earlier we have identified that illegal, coercive, aggressive, deceptive. But with the establishment of this nature reserve, basically it's already an extension also. No? It is a civilian environmental action to expand influence without open conflict. Ayon sa PCG, normal daw ang dami ng mga Chinese vessels sa West Philippine Sea sa ngayon. At So normal. Yung nangyayari na, norms, 'di ba? Yun na nga yung gustong mangyari ng China gawin nilang normal So yung dami nila, yung bilang nila, ito yung normal. Kasi minsan mas marami pa sila Lalong-lalo na mga tol kapag nagsasagawa tayo diyan ng mga kadiwa, yung tipong namimigay tayo ng mga ayuda, nagsasagawa yung ating BIFAR at Coast Guard natin ng pamimigay ng mga krudo sa ating mga mangingisda. Mas marami sila diyan mga tol, bantay sarado nila yung Bajo de Masinloc. Kasi nga ang pinagbabawal nila is makapasok ang Pilipinas, ang mga mangingisdang Pilipino dito sa Bajo de Masinloc, which is yun ay traditional fishing ground mga tol ng mga mangingisda, hindi lang ng Pilipinas ng iba't ibang mga bansa din. Kaso nga ipinagdadamot na nila yan mga tol. Ipinagdadamot nila yung mga yamang dagat na nasa loob mismo ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Biruin mo walang saysay yung word na exclusive 'Di ba? Eksklusibo dapat sa atin pero wala, hindi nga tayo mismo nakikinabang diyan napapansing dumarami lang tuwing nagsasagawa ng kadiwa ng bagong bayaning mangingisda missions sa Bajo de Masinloc para hatiran ng supply at krudo ang mga mangingisda roon. Para sa GMA. Alright mga kapatid, ituloy natin yung balita. Dito naman tayo ulit sa 24 oras din. Sabi ng National Maritime Council mga kapatid, yung pagdedeklara daw ng Bajo de Masinloc as nature reserve ng China is kaipokritohan lang. Hipokrito mga tol sabi. Well, alamin natin ang buong detalye. Panoorin natin mga tol. National Maritime Council binatikos ang pagdeklara ng China sa Bajo de Masinloc bilang nature reserve. Pagsuporta nila yan sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa deklarasyon ng China. Okay, kasi nagkaroon ng summit, di ba? Umattend doon si PBBM, kaya binatikos niya rin doon ang China, mga tol. So ngayon, ang sabi ng Maritime Council, kahipokritohan lang daw ito. Sabing ganon. Well, yan ang sabi sa balita, mga tol. At ito yung reaction ko. Ano sa tingin ninyo? Kaipokritohan? Kasi mga kapatid, bakit tinawag na kaipokritohan? Piruin mo sasabihin lang ang tatayo sila ng nature reserve para protektahan ng karagatan. Sila nga yung sumisira 'Di ba? Sila nga yung sumisira. Etong nakaraan nga, 'di ba? Hinabol at hinatak ng ating mga sundalo ang isang Chinese boat na pumasok sa Ayungin Shoal at nakita nila doon may dala-dalang mga cyanide. O di ba? Saka bakit ba tayo nagkaroon ng standoff dito dati sa Bajo de Masinloc? O di ba? Nanguhuli sila ng mga pating,
ng sea turtle, mga endangered species, kumukuha sila ng mga giant clam. Di pa pagsira din sa kalikasan yun? Hipokrito no? At nakatutok si Ivan Mayrina. Sa harap ng mga kapwa world leader sa ASEAN East Asia Summit kabilang si Chinese Premier Li Qiang, ipinarating ni Pangulong Bongbong Marcos ang protesta ng Pilipinas sa pagdeklara sa Baho de Masinloc bilang nature reserve ng ating kapitbahay sa Hilaga. Git ng Pangulo, labag ito sa soberanya ng Pilipinas, UNCLOS, at sa arbitral ruling pabor sa Pilipinas noong 2016. Kinontra ito ni China Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun. Aba talaga sasagot yung mga yan. No? Ano pa ba ine-expect natin? Sabay sa anya sadyang paglabag at papang-udyok ng mga aktibidad ng Pilipinas bilang ugat ng tensyon sa rehiyon. Ito yung sinusuportahan ng ibang mga natin dito, mga magigiting na mambabatas, at tinatawag pa ang PCG natin mga tol na constantly, di ba? Sila ang nag-e-escalate, sabing ganun. The Philippines' deliberate infringement and provocative activities at sea are the root cause leading to the current tensions. So, in Tagalog mga kapatid, yung patuloy daw nating ginagawa na mga provokasyon at mga aktibidad dito sa karagatan, ang ugat ng mga nangyayaring tension daw ngayon sa kasalukuyan mga tol. So tayo, di ba parang ine-echo lang yan ng ating mga mambabatas dito. Hindi man lahat hindi man lahat. Nung ilan sa mga mambabatas natin mga tol, parang ine-echo lang nila yung sinasabi ng China. Kung ano yung sinabi ng China, yun din yung sinasabi nila. The root cause leading to the current tensions, tapos merong isang mambabatas sasabihin, PCG is constantly escalating tension. So di ba pareho lang mga tol? No? Hindi kaya mga congressman talaga ng China yon, hindi ng Pilipinas? Ano sa tingin niyo? Pero handaan niyan China na ayusin ang anumang alitan sa dagat sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon sa Pilipinas. Hindi yun ang problema eh. Matagal na tayo na ikipag-dialogo sa kanila eh. Ang problema, ayaw nilang respetuhin yung batas. Diba? Yun lang naman ang problema eh. Respeto ninyo yung batas, tapos ang problema dyan. Gayon din ang pakikipag-ugnayan sa mga bansa sa ASEAN para sa buo at epektibong pagpapatupad ng Declaration on the Code of Conduct of Parties in the South China Sea, pagsulong ng mga konsultasyon sa Code of Conduct sa South China Sea, at sama-samang pagpapatupad ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Nanawagan din ng China sa ibang bansa na sumunod sa mga probisyon ng Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea at tigilan ng mga paglabag, pang-uudyok at pagpapakalat ng takot. Wow! No? Kala mo talaga sila yung sila yung nangunguna sa kabutihan oh. Tigilan na daw ang mga paglabag, uy. Kasi kausap mo, sarili nyo ba? Diba? Lumagda kayo sa 1982 UNCLOS, di nyo naman nire-respeto. Natalo na kayo sa 2016 arbitral ruling, ayaw nyo naman kilalanin. Tapos sasabihin nyo, tigilan ng mga paglabag at provokasyon. Patuloy kayo ng water cannon. Pinapalayas ninyo yung mga mangingisda ng Pilipinas sa mismong EEZ ng Pilipinas. Sino ba gumawa ng EEZ? Sino ba gumawa ng mga exclusive economic zone? Bawat bansa, mga tol, may exclusive economic zone hindi lang Pilipinas. Baka hindi alam ng mga kababayan natin, hindi lang Pilipinas ang may exclusive economic zone. Maging ang Taiwan, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei, lahat yan mga tol, meron niyang defined by UNCLOS na exclusive economic zone at nagkasundo-sundo mga tol, pumirma na irerespeto natin ang bawat isa. Ang problema mga kapatid, merong isang bansa na gumuhit ng napakalawak na tinatawag nga nilang 9-dash line o ginawa na nilang 10-dash line mga tol. Diba? Na nag-overlap o sumasakop mga tol sa almost entire ng South China Sea. Baka naman kasi sinasabi nung iba mga tol, South China Sea nga, di sa China yan. My goodness. At tigilan ng mga paglabag, pang-uudyok at pagpapakalat ng takot. Ang deklarasyon na ginawa ng China nitong September 12, isa sa mga iniulat ng National Maritime Council na pinakamahalagang pangyayari sa ikatlong quarter ng 2025. The declaration of reserve is the height of China's hypocrisy. Ayan o. Kita nyo, China's declaration of BDM o Baho de Masinloc as a nature reserve, China's hypocrisy. Sabi nga nun, hypocrisy. Bakit? Ayan o. Filipino fishermen, Chinese vessel harvest giant clams. Sabi ng mga Filipino fishermen, Chinese vessels daw harvest giant clams in Scarborough Shoal. So kinukuha nila yung mga giant clams dyan.
Binalahurang bahura. Ito yung mga report dati sa mga balita na binalahurang bahura. Sino ba gumagawa niyan? Di ba sila? Inalbo nila yung Scarborough Shoal, and yet they claim that they are the stewards of the marine environment. Mula Hulyo, Agosto at Setyembre, tila naging normal na ang tuloy-tuloy at agresibong aksyon ng China na patuloy namang pinapalaga ng Pilipinas. Sa isang punto ay nauwi pa yan sa banggahan ng 2 barko ng China nang tangkain nilang ipitin at banggain ng BRP Suluan ng Philippine Coast Guard noong Agosto. Diba? Nung tangkain nilang ipitin, isa-sandwich nila tayo dyan mga tol Itong barko natin, itong bangka natin. Kasi biruin mo, nagsalubong sila mabilis yung andar natin, nagkabanggaan sila. Diba? Kung hindi mabilis, hindi magaling yung kapitan ng ng bangka natin, di ipit tayo sa gitna. Binuguhan din nila ng tubig ang barko ng Pilipinas. Sa kabila ng pagpalag ng Pilipinas, sadyang napakakonti umano ng 30 barko nito at 5 eroplano kung ikukumpara sa mga barko ng China na pirming nasa mga mahalagang bahagi na ng West Philippine Sea. 30 barko ang meron lang ang Coast Guard. Mga tol, kung titignan ninyo yung ating bansa, tayo'y kalat-kalat na mga pulo. Diba? Yun nga yung natin yun nga yung tawag natin sa ating bansa kalat-kalat na mga pulo. Napapalibutan tayo ng karagatan. Supposedly mga tol, dapat noon pa marami tayong barko at mas marami na dapat sa kasalukuyan kung hindi lang sana tayo kinukurakot ng mga kurakot. Diba? Na may lakas pa ng loob na sila pa magsabing corrupt ang PCG. My goodness. PCG ba PCG ba ang namamahala ng budget ng Pilipinas? Sino ba namamahala ng budget ng Pilipinas? 'Di ba? Anong institusyon ba? Anong organisasyon ba o anong bahagi ba ng gobyerno nangangasiwa mga tol ng budget ng ating bansa? PCG ba? Nagre-request nga lang din sila ng budget My goodness. 27 ang average sa mga barko ng China sa Pag-asa Island kada araw. 10 naman sa Ayungin Shoal, 14 sa Bajo de Masinloc, at 11 sa Escoda Shoal. Average yan. Kaya may mga araw na higit pa rito ang bilang nila. Gayunman, ayon sa National Maritime Council, The Philippines will never yield an inch of its territory or a drop of its maritime rights, even to a superpower. ngayong taong ito umabot na sa 49 ang mga diplomatic protest na inihain ng Pilipinas kaugnay sa mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. Dami na, 'di ba? 'Di ba? Dialogo ang gusto mga tol. Ito, napakarami na nating ipinapadala sa kanilang diplomatic protest Yun lang yung gagiging ganti natin sa mga pangaharas nila diplomasya, diplomatic protest mga tol. Tanong, meron ba silang sinagot? Meron ba silang pinansin? Kahit isa man lang do sa 49. Actually, 49 this year pa lang yun. Pero mula nung maupo, etong si PBBM mga tol, nasa 300 mahigit na yung naipapadala natin mga tol. Kaya nga galit na galit sila Galit na galit sila mga tol. Unlike doon sa dating administrasyon na tropa sila tropa. Diba? Ngayon mga kapatid kasi binabawi na natin yung atin talaga. Ipagpapatuloy din daw ang mga maritime cooperative activity kasama ang ating mga kaalyadong bansa para ipakita sa buong mundo na hindi nag-iisa ang Pilipinas at nasa panig nito ang batas at ang suporta ng international community. Totoo naman nasa panig natin ang batas, suporta ng international community, international law mga tol, buong mundo. Sino ba ang binabati ko? Sino ba ang kinokondena? Pilipinas ba? Diba? Sino ba kinokondena? Sige, comment kayo sa ibaba. Sino ba kinokondena ng maraming bansa? Sino ba nababalitang nangahabol? Sino ba nababalitang nangaharas? Sino ba nababalitang ng water cannon? Pilipinas ba? Pero iba ang napapanood na balita ata nung ating isang mahilig sa pusa na kongresista mga tol. Pilipinas, PCG daw mga tol ang pwedeng maging dahilan ng World War III. PCG daw mga kapatid ang constantly nag-e-escalate ng tensions. Iba ata balitang napapanood niya, mukhang sa ibang dimension yun. Kasi sa buong mundo mga tol, wala kang mapapanood na balitang gano'n. Maliban na lang sa China. Oo, sa China. Gano'n ang balita nila. PCG ang nagsisimula ng gulo. Baka kasi balita ng China lang yung napapanood no? Hindi natin alam mga kapatid, pero comment na lamang kayo sa ibaba, no? Ano ang inyong masasabi? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.